Sa ilalim ng dagat, may mistulang mga dambuhalang nilalang. Nasa panahon ng kabagat, sila ay unti-unting lulutang. At hindi lang iisa ang kanilang kulay. Grabe, ang dami niyang tentacles. Kahit sa ibabaw. O yun o. O ito, violet. Pagdating ng bare months sa Taytay, Palawan, dumarami ang isang uri ng jellyfish o labong-labong kung tawagin dito. At sa kanilang paglabas, isa si Henry sa nakaabang para anihin sila. Ganitong buwan, ma'am, hanggang Oktubre, pwede siyang harvestin. Pagdating nun, wala na, natutunaw na sila sa ulan. Ayon kay Henry, ito rin ang buwan na malalaki ang kanilang nahuhuli. Umaabot ng 15, 16 inches yung pinakalaki ng labong. Umaabot ng siguro mga hindi kulang mahigit sa 20 kilos. Kaasa sa agos ng tubig ang mga jellyfish na ito. Kaya tinatawag din silang drifters. Sila mga nilalang na go with the flow. Ang ilan sa kanila lumalangoy ng nakabaliktad. Sinusulit niya kasi ang sikat ng araw para sa mga algae na nakatira sa loob ng kanyang galamay. Kailangan kasi nila ng araw para makapag-photosynthesize. Sa algae rin kumukuha ng enerhiya at nutrients ang jellyfish para mabuhay. Sa paglakas ng hangin, makikita ang hanay ng inaanod ng mga labong-labong. Ito pala yung lugar. Ayan, ayun na. Ito, laki. Grabe, laki nga. Usually, mga jellyfish na nakikita natin sa Bukas Grande, yung mga madami. Sa lawak ng karagatan dito, madalas na iniiwasan ang mga jellyfish dahil sa stinging ability nito tulad ng box jellyfish. Pero may ilang uri naman na edible o pwedeng kainin. At ngayon ang kanilang season. Iba ito sa mga nakita kong jellyfish dati. Oh, grabe, ngayon lang ako nakaka-amaze. Kanina, papunta dito, natutuwa na ako. Ang laki oh, halos isang palanggana. Sinubukan kong buhatin ang labong-labong. Okay. Moon jellyfish. Wow. Look at this. Grabe oh. Mabigat, siguro mga 5 kilo ito. Tapos yung diameter niya, siguro mga 1 foot. Gumagalaw pa oh. Sa paghuli namin ng labong-labong, may mga napansin akong nakasabit sa galamay nila. Ito oh, look at this. Yung mga tentacles nila, may pa, buhay pa yung buhay pa itong isda. Ito, look at. Yan oh. Ito yung kinakain nila. But a lot of them are still here, trapped. No? Buhay pa oh. Oh. Ito yung kinakain nila. Talagang hindi sila makalibruin mo kasi kung sumabit ka dito sa tentacles nila, very slimy. Napakahirap umalis. Kapag nasa tubig yan, hindi mo alam kung saan ka lalabas o saan ka pupunta.
Kabilang sa diet ng mga jellyfish ang isda. Kailangan niya itong madigest o matunaw kaagad para makalutang sila. Dahil kung hindi, magiging pabigat ito sa kanila at mahihirapan silang lumutang. Bukod sa jellyfish na madaling makita ng mata, may kapwa tentacled creatures naman silang mas gustong magtago. Pero walang lusot ang nilalang ng karagatan na may tuturing ng master of disguise. Ang octopus. Kaya nilang magtago sa kanilang predators sa pamamagitan ng camouflage. Sumusuot rin sila sa mga batuhan at buhangin para maprotektahan ang kanilang sarili. Pero kahit anong tago nila, mayroong bagay na tila pang-akit sa kanila. At ito ang ginagamit ng mga taga-Catanduanes. Gaano kadaming pugita na nakukuha nyo everyday? Dalas sir, pag sinusurte, mga 15 kilos. Wow! Oo, 15 kilos. oo. Gaano katagal yung gagawin nyo? 10 oras sir. Ganyan talaga ang ihuli ng octopus, Bakit kugita. po? Bakit po? Kasi lalabas sila sa butas, Mhm. humahanap sila ng pagkain. Sa paglaot namin, ang mga nakakubling pugita, maakit nga ba ang mga paing bit-bit nila Tatay Fernando? Ito yung ginagamit nilang panghuli, yung tora-tora sa ibang lugar. Dito ang pangalan niya ay dama. So yung sa ibang mga lugar na pinuntahan natin, tora-tora, may mga parang tentacles yung itsura. Ito iba yung itsura, oh. Nagawa lang yung shell. Bumaba na si Ka-Eroy, yung kasama natin na namumugita. So napansin ko lang, kakaiba doon sa ibang mga na feature natin ng mga namumugita. Sila, yung katawan nila, nakakabit dito sa bangka. So that, kung saan sila magpunta, hinihilan nila itong bangka. Bangka? Wala pang 10 minuto. May hawak ng pugita si Tatay Fernando. Grabe yung kapit niya, oh. Sa kanilang pagkapit, mukhang pinakiramdaman nito ang paligid at kung ano ang may hawak sa kanya. At saka ang tindi ng suction cups niya. Ang suction cups sa kanilang galamay ay hindi lang pangkapit, kung hindi pang-amoy at panlasa din. Pwede daw ito maihalin tulad sa dila ng tao. These are very smart animals, no? At mukhang alam na niyang nasa panganib ang kanyang buhay. Kaya nilang madetect kung nasaan yung tubig at hahanap sila ng butas para makabalik sila sa dagat. And they communicate very well and they use the colors nung kanilang katawan to communicate. Pero sa araw na ito, hindi naging matagumpay ang mga pugita sa pagtatago. Isa sa defense mechanism nila ay magbuga ng tinta tulad ng pusit. Pero halos wala itong epekto sa mga namumugita. Kapag naaalis sa tubig, ng halos 30 minuto, namumuti at binabawian na sila ng buhay. Sadyang nakakatuwa ang biyaya at ilalang mula sa karagatan. Pero kahit gaano man ito nakabibighani, kailangan pa rin natin maging responsable at maging maingat sa paghuli. Lalo na kung hindi pa ito gaanong napag-aaralan.